Una sa lahat, itong usapin patungkol po dito sa litratong naglabasan yung kay VP Sara Duterte kasama ho si Senator Amy at saka si Camille Villar. Naku, eto tuloy yan. Kumakalat ngayon ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte na ini-endorso sina Camille Villar at Senator Amy Marcos. Pero ipinagkibit balikat lamang yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na "Politics is addition after all." Kumakalat din ang larawang ito na magkasama sina VP Sara at Senator Amy Marcos na kamakailan lang ay kumala sa alyansa. Kanina nga inilabas na ni Senator Amy ang endorsement video sa kanya ng bise. Ang hindi ka-alyansa. Marami ang nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nako. Ano masasabi nyo dito? Ako medyo... Gusto nyo na real talk? O wag na lang, baka may masaktan. Mahirap pagka mag-real talk tayo dito. Alam nyo mga kababayan, hindi ko talaga alam kung anong dahilan na bakit nag-endorse si VP Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, if there is one thing about VP Sara Duterte, yan po yung siya ho ay unpredictable pagdating sa mga galawan niya sa politika. Alam mo yung sinabi niya yan, I think it was sa Hong Kong ho niya yung sinabi. Ayan po ay bago po magkaroon ng pagdukot o pagkidnap kay Pangulong Duterte. And I think dahil dun sa ginawa ni Senator Amy dun sa hearing at ginawa niya ng magandang hearing. To be honest, it is good. The hearing was so good. It was helpful. Kasi importante po yun dahil sabi ko nga sa inyo, yung labanan ngayon ay hindi lang labanan ng sigawan. Hindi lang po yan labanan na pang Pilipinas lang. Ang labanan po niyan ay international. So kung hindi ho pag-uusapan international ay mahirap po. Hindi nga, sabi nga nila, hindi kaya ginawa yung hearing ni Senator Amy para po sa konklusyon at ito po ay madala sa ICC para bilang ebidensya na there was an illegal arrest that happened, that it was not parang it didn't follow yung ating due process. Maaari. Actually, that's a good point. Okay? Maybe that's the deal. Okay? I really don't know between Senator Amy and VP Sara Duterte. But for me, okay, this is just for me. You may disagree and let's agree to disagree. Ika nga. Tayo ay pwede naman po magsama-sama pa rin kahit we disagree on matters like this. Kasi may mga parang nakikita ako mga vlogger na lumilin doon sa parang gusto nila yung strategy na isama si Senator Amy. Basta for me, ako, itong masasabi ko lang dyan. Masasabi ko lang. One, ang nakikita kong dahilan ng iba na mga nagpo-post na mga vlogger, sinasabi nilang kailangan daw kasi dahil baka mahina yung sampung kandidato, ika nga. Ibig sabihin yung Duterte, di ba? Ibig sabihin posible na baka naman kailangan natin ng mas malakas, di ba? Ika nga. Okay? Pero gayunpaman, para sa akin, panindigan natin. Ako naniniwala Naniniwala na kaya. May 11 ng eleksyon, di ba? So we have more time to convince people. Ang ngayon, ang dating parang we lose hope doon sa di ba? To lose hope dito sa issue na hindi kakayanin ng 10 kandidato natin. Huwag ganun. Para sa akin, napuprostrate ako kung ganun ang perspektibo natin. Di ba? O, tuloy muna natin to. Ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato.
Nang matanong naman ang palasyo tungkol sa umunoy pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato ng alyansa, ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about. pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Gwen. So parang sinasabi ngayon dito ni Tiangco na malaki daw yung parang thankful pa daw siya kuno. Na kaysa to si Camille Villar naman ay in-endorse ni VP Sara Duterte. Ako ganito lang ha. Ito lang ha. Sa akin lang naman po ito. Doon sa kay Camille Villar, ibang kaso yun eh. Bakit to kanyo? Si Marcos, si Amy Marcos particular, ay alam naman po natin ang karakas ng mga Marcos. Kahit pagbalik-baligtarin mo sila, huy talaga mambubudol. 'Di ba? Nangako yung kanyang kapatid, si BBM, nangako kay VP Sara Duterte tungkol sa ICC, hindi niya papapasukin ng ICC. Ano nangyari? Nabudol tayo. Nabudol pala kayo. Hindi ako bumoto dyan. Hindi ko sinisisi. Kaya lang, mga kababayan, dun sa mga nagsabing nabudol sila ng BBM, tapos ngayon papayag na naman kayo na etong si Amy iboto ninyo dahil sa pagdating ng impeachment ay malamang bumoto against the impeachment of VP Sara Duterte. Kasi yan pa yung pangalawang naririnig ko eh. Iboto natin yan kasi sigurado tayong against sa impeachment yan. So, pag naipanalo yan si Senator Amy, against yan sa impeachment. Di ba? Ang dami-dami kong kilalang against sa impeachment eh. Na hindi naman dapat yan. Ang dami-dami ho dyan. Ako sigurado ako dito kay Camille. Kaya nga ibang issue tong kay Camille eh. Sa mga Villar, talagang ever since, hindi bumaluktot. Ever since, loyal, kaibigan ho ng mga Duterte. Ang Villar talagang loyal po yan, tapat po sa mga Duterte yan. Mula sa tatay, sa asawa, sa anak, yung si Mark, kaya din ito si Camille. Ibang issue yun. Pero pagdating mo dito kay Senator Amy, ano ang proof nito o ano yung masasabi mo mas matibay na sandigan para pagkatiwalaan natin ito? Diba? Meron na itong record eh. Yung kanyang pamilya may record na ng bubudol. Diba? Bakit? Paliwanag ko lang sa inyo ha. Ilapit-lapit ko lang tupuan. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, si Senator Amy ang nakiusap kay VP Sara Duterte para maging Vice President ni BBM. At ang kanyang, di ba, sinabi niya pa nga, hindi mananalo ito pagka hindi mo sinamahan. Ibig sabihin, mga kababayan, ang tunay na close talaga kay VP Sara Duterte, si Senator Amy. Siya ang dahilan kung bakit nakipag-team up si VP Sara Duterte kay BBM. Di ba? Tas eto na naman siya. Kung ano man ang pinangako niya, sa tingin ko budol na naman ho ito. Nangako siya dati. Sana pinanagutan niya yun. Di ba? Sana ho pinanagutan niya yung kanyang pangako na Hindi kasi pwedeng sabihin, hindi, kapatid ko yun. Ano nang palusot yan? Di ba? Hindi pwede yun. Ikaw ang parte ka na nagsabi noon na nakipag-deal. Ngayon, you failed. Tapos, di ba, itong kidnapping naganap kay Pangulong Duterte, pinuntirya niya ba yung kapatid niya? Hindi. Doon sa hearing, malinaw na malinaw na merong higher up na nag-utos. Merong nag-utos. Hindi lang si Rimulya, hindi lamang po si Marbil, meron talaga nag-utos sa taas. Pinuntirya ba ni Senator Amy yung kapatid niya? Sino, sabi ko nga sa inyo si BBM talaga mastermind yan. Bakit? Sino ba nag-promote kay Torre ng 2 beses? Si BBM. Wala namang iba eh. Bakit? Sasabihin nila, hindi si BBM yan. Diba? Alinaw nun eh.
Garcia. Sa campaign rally nitong weekend sa Cebu, inendorso ni Garcia sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino, Benher Abalos at Abby Binay. Wala sina Senator Amy Marcos, Tito Lapid at Erwin Tulfo. Ayon kay Governor Garcia, nakabatay sa ideolohiya at prinsipyo ng kanilang partido ang pagsuporta nila sa kandidato. Ang pinili raw nila ay yung may malasakit sa Cebu, pero may patama siya sa mga nasa pamahalaan. Ambot lang karon hinoon sa kauluhan. Itong mga dagko dito, sige away-away. Pag-away lang mo dihag inyo. Ay, may pila diri. Walang pinangalanan ang gobernadora pero giit niya, walang mabuting naidulot sa bansa ang pag-aaway ng mga nasa itaas. Amoy pagpili sa inyong impyerno. Kay dinhi sa Subo, langit ang among gitinguha. Ayaw tugti ang mga kampon sa kangitngit nga maoy magbuak-buak na usab kanato. Nilinaw naman ni Garcia na nirerespeto niya si Pangulong Bongbong Marcos at kailanman daw hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte lalo't malaki raw ang utang na loob niya sa dating Pangulo. Nagbabalita mula sa